Sige po, palakpakan natin si Lord. Mainit po ba? Parang yung iba, pawis na pawis na, no? Well, okay lang. Mas mainit daw sa impyerno. Di ba? Nandiyan po pa tayo? Hindi na tayo aabot doon. Amen? Lahat nga po ng tagalangit, pumalakpak ng malakas. Praise God. Purihin po ang Panginoon at tayo po tumayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo po may Bible, buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs 31, verse 28 and 29. Sabi po dito, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Sa wikang Tagalog po, sabi ng verse 28, pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Palakpakan po natin ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. We believe that we are here because there's something, Panginoon, na sasabihin ka. Merong bagay kang sasabihin sa aming mga buhay. Panginoon, hindi aksidente na kami naririto, kundi alam mo, Panginoon, o God, yung plano mo para sa amin, Panginoon, o God. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, Lord, hayaan mong buksan mo ang aming puso. Buksan mo ang aming isipan, Panginoon. Ano man ang nagiging hadlang, Panginoon, upang hindi namin mapakinggan ang mensahe mo. Sa umagang ito, Lord, alisin mo po ito, Panginoon. Ito may kasalanan, patawad po, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, o God. Marinig namin, Panginoon, o God, ang iyong mga salita. Mangusap ka sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Naniniwala kami sa umagang ito, ikay magpapalakas. Panginoon, sa umagang ito, ikay magpapagaling, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, o God, Lord, ipapadama mo sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon, o God. Kaya, Panginoon, hayaan mo, o God, na Lord, patuloy kang magministeryo sa lugaring ito. Inaamin naming lahat na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Lord, takpan mo ang bawat isa sa amin. Lord, ng iyong banal na dugo, walang lalaki, babaeng maitaas. Walang sino man, Panginoon, kundi ikaw lamang, Espiritu mo lamang ang dumaloy, O God, sa lugaring ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Maraming salamat po sa Panginoon for this privilege again to preach the Word of God. And of course, I would like to take this opportunity to greet our beloved mother, spiritual mother, and my biological mother. Amen. Happy Mother's Day, Ma. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ng ating spiritual mother. Alam natin na hindi tayo isisilang spiritually. Amen. Kung walang nagbuntis sa atin. Amen. Kung walang nagdala. Amen. Espiritu. Amen po ba? Diyan po ba tayo? Walang ginamit ang Diyos. And it all written in the Bible. It was all written in the Bible. Amen. Na talagang may ginagamit ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. So sa mga ganitong pagkakataon, please take this opportunity to thank our spiritual mother dahil Mother's Day po ngayon. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Happy Mother's Day as our spiritual mother and biological mother to me. Kahapon, nagbatian na tayo. Amen. And of course, shout out sa lahat ng mga nanay na nandiyan. Yeah. Sabi mo nga, kung nanay yung katabi mo, ano bang magandang salita, ano? Sabi mo, kung nanay yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you're the best mom in the world. Nakangiti yung kumbinsido. Kung nanay yung katabi mo, sabi mo sa kanya, maraming salamat po. Ayan. Amen. Masaya po ba tayo ngayong umagang ito? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Sa umaga pong ito, mabilis lamang tayo. Makinig po tayong maigi. Hindi na natin ito patatagalin. I know na palalakasin tayo ng Panginoon. Amen. Nabasa ho natin sa ating konteksto
sa Proverbs 31 verse 28 to 29, ano, na ang isang nanay na talagang pambihira o magaling o higit pa sa mabuti, sabi doon ay pinupuri ng kanyang anak at ng kanyang asawa. Ang Bible po ang nagsasabi nito. Hello? Diba? Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin siya ng kanyang kabiyak. Hello? Alam mo na kagad, nanay, may senyales yan. Pag ikaw ay magaling na nanay talaga, ako ay magaling na nanay talaga, nanay ako. Tayo pala, yung mga nanay dyan, sorry. Diba? Ay, ando doon yung approval ng yung anak at asawa. Pero pag may nasasabi pa, talagang normal yata yung may nasasabi. Diba? Pero mahalaga, sinasabi. Ano yung sinasabi daw nila? Verse 29, ano sabi? Maraming mabubuti, pero higit ka, pinakamabuti ka sa kanilang lahat. Diyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon pong umagang ito, ang mensahe pong ito ay para sa ating mga kananayan. Amen? Ito po ay pag-a-appreciate sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga anak at asawa. Amen? Gayon din naman, ito ay turo sa mga magulang din naman, sa mga kananayan din naman, kung paano nga ba maging mabuting nanay. Hello? At doon naman sa mga hindi nanay, ang pangangaral po na ito ay, matututunan din naman natin kung ano yung mga ugali na dapat ay kinukuha natin sa ating nanay. Iniisip ko nga po ang aking title kung Be Like Mom or Godly Mother Knows Best. Kasi be like mom, ibig sabihin, may mga bagay tayong gayahin natin to sa nanay natin. Hello, andyan po ba tayo? Pero ang napili ko po, Godly Mother Knows Best. Amen. Ito na lang ating pag-uusapan. Palakpakan natin ng Panginoon. Pinabahan siguro sila. Kala nila papalitan ko yung title. Nakapag-flower na sila. Di ba? Ang isang makadiyos na nanay, alam ang pinaka mainam. Andiyan po ba tayo? The role of the mother is highly honored in the Bible, and there are many scriptures that speak to the importance of the mother in the lives of others. One Bible passage that includes a detailed description of a godly mother is in Proverbs 31. 31, sorry. Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, even the Bible, alam niyo po, talagang tinitingnan na mahalaga ng salita ng Diyos ang isang nanay. Pinahahalagahan ng Diyos ang isang nanay. Even Jesus Christ, before He died, nagbilin siya. Di ba? Ano sabi niya doon? John. Narito ang, si John ba yun? Sino? Si John, di ba? John, narito ang yung anak, ina. Hello? Ibinilin. Kaya ganun kahalaga. Dapat sa ating mga buhay ano ba sasabi ko? Hanggang sa ating kamatayan. Hello, mahirap pala pagpuyat. Galing po kami Bulacan kahapon eh. Ano oras po kami nakauwi? 2:00 yata. Diba? So, sabi doon, hanggang sa kamatayan, binibili niya ang kanyang nanay. Ganun kahalaga ang nanay sa Panginoon. At ganun kahalaga ang parte ng nanay sa loob ng bahay. Ganun kahalaga ang parte ng nanay sa society. Amen. Pero disclaimer po, bago po ako magsimula mangaral, kung wala tayong kinabis ng magulang, nanay o magulang, o di naman kaya sa mga kabataan dyan, kung hindi ka mahal ng mama mo, di ba, may ganun tayong biro. Di ba? Ang kulit nito, siguro hindi to mahal ng mama, hindi siya mahal ng nanay niya. Ganun, may mga ganun tayong biro, mga kabataan. Sabi ng Panginoon, mahal na mahal ka niya. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Nandito ang ating, meron ka ulit nanay. Amen. Ito yung ating spiritual mother, ating mami, pastora. Amen. Kaya po, amen, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Now, ano po yung mga karakter na nanay na iiwasan natin? Mga nanay.
At ano yung mga karakter na nanay na pwede nating i-apply sa sarili natin kung gusto nating una maging success. Sino dito gustong maging successful nanay siya? Amen? Sino dito yung ayaw niya na, alam mo yun, na mapahamak yung kanyang mga anak at asawa? Hello? Now, may itinuturo ang Biblia. Parang wala Amen po ba yun? Ayan. Di ba? So, may tinuturo po ang Biblia sa atin. Hello? Kung gusto lang naman natin na ayaw mapahamak natin sila. Amen po ba? Now, number 1, Genesis chapter 3, verse 20. And Genesis chapter 4, verse 25. Ang sabi po ng Genesis chapter 3, verse 20, sabi dito, pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. So, let me introduce to you the mother of all living, si Mother Eve. Hello? Now, ano ang nangyari kay Eve? Genesis chapter 4, verse 25. Sabi doon, sumipig muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki. Nagkaroon po sila ng anak. Sabi dito, muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. At pagdating po ng Genesis chapter 5 verse 4, matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. So, ibig sabihin dito, pinapakita, naging nanay talaga si Eve. At sa kanya nagmula. Hello? Andiyan po ba tayo? Kaya lang mga kapatid, ano po yung matututunan natin sa buhay ni Eve? Genesis chapter 3, verse 3 to 6 and 16 to 17. Ang sabi po ng Genesis chapter 3, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. May utos ang Diyos sa tao. At anong ginawa nila? Verse 6, this is the fall of man. The woman, he said, I will surely moot. Verse 6 po, nang pinagmasdan ng babae ang punong napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumita siya ng bunga at kumain ito. Mga kapatid, listen to this. May utos ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, wag kakain. Pero anong ginawa ni Eva? Kumain. Sabi dito, binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Ang usapan po natin dito si Eva. Amen? Kumain na nga si Eva, nandamay pa. Hello? Andiyan po ba tayo? Now, listen to this. Lesson from the life of Eve. Bilang isang nanay, bilang mother of all living, andiyan po ba tayo? Dito po sa verse na to, nakita natin yung disobedience ni Eva sa Diyos. Hello? Now, number 1, ano po ang dapat nating iwasan na ugali? Mga nanay, ano po yun? Pakilagay, number 1. Sige po, pakita natin. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Ang hina naman po. Paulit po, 1, 2, 3, go. Disobedience produces tragedy. Pag sinabing tragedy, ano po yun? Trahedya, kapahamakan. Hello? Disobedience to God produces tragedy. Nung nagkasala si Eva, ano na nangyari sa mundo? Nagkagulo-gulo na. Hello? Sabi mo sa katabi mo, Mami, wag matigas ang ulo kay Lord. Hello? Andiyan po ba tayo? Lagi nating tatandaan na kapag ang nanay o tayo, hello? Hindi lang po ang kananayan, ano? Hello, everyone? Hindi lang po ang kananayan. Tayo po. Amen? Kapag tayo ay naging disobedient sa Diyos, magkakagulo-gulo buhay natin. Hello? Yun po yung magiging consequence kapag tayo po ay disobedience sa Lord. Mga nanay, saan mo ba dinadala yung anak mo?
Mga nanay, saan po ba natin pinagtutulakan ng ating mga anak? Pinagtutulakan mo ba yan manood ng concert ng ano? Yung, nobody, ba? Ano yan? Momulan. Momulan ba yun? Wonder, ano? Basta yun na. Di ba? Pinagtutulakan ba natin yung ating mga anak manood ng mga drama? Hello? Kaya yung ating mga anak, medyo drama na. Tapos pagdating sa church, anak, medyo ano ka muna dyan, ha? Tumigil-tigil ka muna sa pag-church. Wala ka diyang natututunan, eh. Ito, manood ka ng drama, marami kang matututunan. Ganon? Hello? May mga nanay, ayaw isama yung kanilang anak sa loob ng church. Hindi nila alam, doon natututo ang kanilang anak. Tanungin niyo po yung anak niyo, marunong mag-pray yan. Sino dito yung mga nanay na kahit maliit yung kanilang anak, dala-dala dito? O mga apo? Diba, dyan natututo yung mga anak, nag-aaral yan. Read your Bible, pray every day. Hello? Diba, kasi train up a child in the way he should go. A child. Habang bata, turuan mo na ang iyong anak na lumapit sa Diyos. You know what? Meron po akong napanood na isang interview na social media. Sabi niya, paano mo maiingatan ang anak mo sa napakadelikado ng mundo ngayon? Sa totoo lang, sa impluensya ng social media. Hello? Sa impluensya ng social media, ang dali lang ma-impluensya ng mga bata ngayon. Hello? Anyan po ba tayo? Diba? Ang daming bata ngayon, pag sinabihan ng pangit, tatalo na sa building. Hello? Pag na-reject, pag nagkaroon ng failure, ayaw na. Alam niyo po, simple lang nung sagot nung lalaki. Sabi niya, bigyan mo ng confidence yung anak mo. Hello? Andiyan po ba tayo? Kasi pag confident siya, kahit anong sabihin ng tao sa kanya, pag confident siya, kahit anong, hindi siya kayang impluensya ng kahit na sino. At ang sasabihin ko sa inyo po, mga kapatid, yung confidence na ibigay nyo sa kanila, wag yung confidence na bumabagsak. Wag yung confidence na natutumba. Ibigay natin si Jesus sa kanya. Our greatest foundation and confidence. Para hindi ma-insecure ang bata, hindi niya hanapin kung anong wala siya. Ibigay mo si Jesus kasi si Jesus ang kasapatan. Hello? Andiyan po ba tayo? Do not disobey God because it produces tragedy. Hello? Diba? Kung meron man po tayong kukunin, kailangan maging masunurin tayo sa Diyos. Hello? Don't be like Mom Eve. Mommy Eve. Sabi mo nga, don't be like Mommy Eve. Diba? Masuwayin sa Diyos. At dahil masuwayin siya sa Diyos, nagkagulo na buong mundo. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, kung sa tingin mo, matigas ka, nakikipagmatigasan ka sa Diyos, ayaw mo lumapit sa Panginoon, ayaw ko lumapit sa Panginoon, amen? Aatin lang ako dito kasi nahiya ako sa anak ko. Hello? Aatin lang ako dito kasi na-invite lang ako. Kung ayaw pa rin nating lumapit, yan ang dahilan kung bakit magulo ang mundo mo. Yan po ba tayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Number 2, 4 lang to, mabilis lang tayo. Lapit na po ako matapos. Ano po yung number 1? Napakasimple po. Kung ayaw nating magulo buhay natin, huwag tayong mag-disobey sa Diyos. Number 2. Sige po. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Yung pagtitiwala sa Diyos na kaya niyang lakpasan ang lahat dahil sa pagtitiwala sa Diyos, malalakpasan niya ang lahat. Even to the point of death. Let me introduce to you Mom Jochebed. Hello? Who is Jochebed? Exodus chapter 1 verse 22. Ito po ay nanay ni Moises. Si Jochebed. Okay? So, Exodus 1:22,
Sabi dito, then Pharaoh commanded all his people, every son that is born to the Hebrews, you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. Pagdating po ng Exodus 1 verse 3 to 4, ano po ginawa ng nanay ni Moises? Sabi doon, Exodus chapter 1 verse 3 to 4, Isaac, Zebulun, and Benjamin. Sige, next please, verse 3, verse 3. Exodus 1 verse 3 and verse 4. Sorry po Pakihanap na yung verse sa nanay ni Mali ata ako ng notes. So, sabi po dito, Jochebed was the birth of mother of Moises. The birth mother of Moises. Siya po yung nanay, yung nagsilang kay Moises and a mother of relentless faith. Sabi mo nga, relentless faith. Yan. Alam niyo po, kung kilala po natin yung nanay ni Moises, that time, ang Paraon po, inutos niyang patayin ang lahat ng anak na lalaki. Kasi nagkaroon ng hula o ng prophecy na ang papalit sa Parao ay isisilang ng ganong kapanahunan. At ang naging course of actions ng Parao ay, ano po yun? Patayin. Now, ano po ang ginawa ng nanay ni Moises na nagbigay sa kanya ng buhay or nag-give birth sa kanya? Alam niyo po, the mom of Moises have this kind of courage to protect her child. Hello? Andiyan po ba tayo? No matter what obstacle were in her way. Not only did she protect Moises, but she placed his faith in the hands of God. Alam niyo po, nung inanod, nung nanay ni Moises, si Moises nilagay sa basket, sabi niya, Panginoon, bahala ka na. Hello? Mga kapatid, may mga pagkakataong mahirap, mga nanay. May mga pagkakataong mahirap magtiwala sa Diyos. May mga pagkakataon na hindi mo makita kung kaya mo pa bang magtiwala sa Panginoon. Ikaw at ako, tayo po. Kahit hindi tayo nanay. May mga pagkakataon na para sa atin mahirap magtiwala sa Diyos. Pero anong sabi po natin? Trusting God will make us overcome everything. Even unto the point of death. Hello? Papatayin na si Moises. Pag nakita si Moises ng panahon na yon, papatayin na siya. Pero anong ginawa ng nanay? Gagawin ko to kasi nagtitiwala ako sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello! Pag nagtiwala ka sa Diyos, malalagpasan mo anumang pagsubok ang darating sa buhay mo. Just believe in God. Can we say believe? Can we say trust? T-R-U-S-T. Trust. Magtiwala ka sa Diyos. And when you say trust, it doesn't depend on the situation. Hello? When you say faith, it doesn't depend on the situation. Hindi po yan nakadepende sa sitwasyon mo. Hindi po yan nakadepende sa kung anong nangyayari sa paligid. Kundi nakadepende sa pagtitiwala mo sa Panginoon. At sa ganung kapamaraanan, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? Number 3. Wisdom that make us blessed. 1, 2, 3, pakibasa, go. Wisdom that makes us blessed. Kung meron kang mamanahing karakter sa isang nanay na sinasabi ng Biblia, yung karunungan na talagang pagpapalain ka. Hello? Ulitin natin yung number 1, huwag tayong maging disobedient kasi gugulo buhay mo. Yung pangalawa, marami kang madadaan ng pagsubok. Pagpapalaki ng anak, kakulangan, hello? Mga sitwasyon na ang hirap ng magtiwala sa Diyos. Pero magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Kasi ma-overcome at malalakpasan mo yun.
Pangatlong bagay po, anumang pangangailangan natin, basta marunong ka, marunong tayo. Hello? Ando doon ang pagpapala. Let me introduce to you Ma'am Naomi, the relationship of Ma'am Naomi and Ruth. Si Naomi tsaka si Ruth. Hello? The story of Ruth and Naomi is a heartwarming narrative filled with sorrow, joy, and displays the beauty bond between a mother-in-law and her tenacious daughter-in-law. The book of Ruth opens with a famine that ravaged the land of Bethlehem. Naomi, her husband, Elimelech, and their two sons, Mahlon and Chilion, moved to the country of Moab in hope to escape the harsh drought. Nagkaroon ng paghihirap, talagang na-damage po sila. Sometime later, Elimelech died at namatay po yung nagtatrabaho sa kanilang tahanan. Hello? And Naomi was left with their two sons in a foreign country. Her sons married Moabite women, Orpah and Ruth, and after about 10 years, both of Naomi's sons also died. Ruth 1 verse 1 to 5. Basahin na lang po natin ito sa bahay. Ruth chapter 1 verse 16 to 17. Sige, buksan natin yung Ruth 1, 16 to 17. Now, ano po yung meron sila? Basahin natin to. Sabi dito, pero sumagot si Ruth, wag po ninyo akong piliting iwan kayo. Hello? Andiyan po ba tayo? Kakaiba itong daughter-in-law. Hello? May mga daughter-in-law, ayaw kasama yung mother-in-law. Pero itong kakaibang daughter-in-law na to, ano sabi niya? Wag po ninyo akong piliting iwan kayo. Dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko, at ang Diyos nyo ay magiging Diyos ko rin. Antindi, no? Hello? Verse 17, ang sabi? Kung saan kayo mamamatay, doon po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghiwalay sa ating dalawa. Grabe, no? Hello? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam nyo po, dahil sa pagpe-perceive, sabi mo nga perceive, pagkilala, amen, ni Naomi kay Ruth, tama ba? Diba? Dahil, baliktad ba? Tama. Dahil sa pagkilala ni daughter-in-law kay mother-in-law, ganun na lang. Amen? Kay godly mother-in-law. Hello. Pinagpala siya. Pag binasa niyo po yung story ni Ruth, ando doon yung, at the end of the story, binless siya ng Panginoon. Andiyan po ba tayo? Why? Because of the wisdom that make us blessed. Merong wisdom si Naomi. Amen? Hello? May wisdom si Naomi na nai-impart niya kay Ruth. Hello? Mga kapatid, kung meron man tayong kukunin sa ating mga nanay, o ugali ng isang mabuting nanay sa salita ng Diyos, yung pagiging marunong. Hello? Godly mother knows best. Palakpakan natin ang Panginoon. Doon ka pagpapalain ng Diyos. Pero kung away, naku po, maghihirap ka. Ayan, best example, si Naomi tsaka si Ruth. Diba? Nilapit niya ngayon, maraming daughter-in-law. Ayaw sa mother-in-law. Hello? Kung kinakailangan, wag nang bumisita. Kung kinakailangan, wag nang makita. Hello? Di natin alam ang karunungan na ibinibigay ng Lord sa kanila, yun yung makakapagbigay sa atin ng paraan para maging successful tayo. Diyan po ba tayo? Hindi po ako may sabi niya ng Bible, ha? Palakpakan natin ng Panginoon. Number 4 and last. Napakaganda.
Pakibasa, 1, 2, 3, go. Ang isang nanay po ay Influence that impacts the lives of others. ang isang nanay po may impact siya. Sabi mo nga may impact. Impact. May nababago. May gumaganda buhay. Yan ang isang magaling na nanay na tinuturo ng Bible. Marunong, puno-puno ng pagtitiwala sa Diyos, masunurin sa Panginoon, higit sa lahat, may impact. May dating. Hello? Sabi mo nga, may dating. Let me introduce to you, Mom Lydia. Hindi po ito Lydia's lechon, kundi Lydia in the Bible. Nandiyan po ba tayo? Lydia was a powerful woman of faith, a businesswoman, and a woman of influence in her community and in her household. Acts chapter 16, verse 15. Ano po ang sabi? Acts 16, verse 15. Ito po ang ating reference kay Lydia. Alam niyo po si Lydia, a worshiper of God. Wow, sabi mga worshiper. Ayan. Sabi dito, pagkatapos nito, Acts 16 verse 15, nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Ayun. Pagkatapos, sinabi niya, kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay. At nakumbinsi niya kaming tumuloy sa bahay nila. Diba? May influence. Nakumbinsi niya kami. Hello! Influence that impact the life of others. Bagamat po si Lydia ay hentil, siya po ay nagpupuri sa Diyos. Bakit po? Kasi po pag hintil ka, in the Bible, once you say you're a Gentile, you don't know how to worship God. Parang pagan ka. Pero kapag kahudyo ka, kahit nasa malayo yung simbahan mo, lalakarin mo yun, basta sasamba ka. Hello? Pero ito po si Lydia, kahit siya po ay hintil, talagang sumasamba siya sa Diyos. At nabautismuhan pa nga siya at na-influensyahan niya ang ibang tao na sumunod din sa Panginoon. Hello? Diba? Ano po ang matututunan natin sa buhay ni Lydia? Ano po yun? Lydia's faith and enthusiasm for the gospel. Hello? Andiyan po ba tayo? Diba? Yung kanyang enthusiasm sa salita ng Diyos, yung kanyang enthusiasm sa pag-i-encourage, at yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Diba? At yung nakitang pagiging example, sabi mo nga example. Alam niyo po, kahit anong sabihin natin sa panahon ngayon, hanggat hindi nakikita sa atin, hindi sa atin maniniwala. Hello? Tignan mo nga yung katabi mo kung mukhang kapani-paniwala yan. Ganyan ba tayo? Huwag ka magbubutas ng ng tenga. Tapos ikaw, puro butas ng tenga mo. Kasama yung ilong mo, pati yung dito mo, lahat may butas. Sa tingin mo, maniniwala sa'yo yun? Huwag ka magmura. PI naman eh. Nakakainis na eh. Mura ka ng mura eh. PI talaga. Hello? Ganyan ba tayo? Saan mo maniniwala sa atin yon? Hello? Sabi mo nga, influence. Ito po, kung meron man po tayong kukunin sa buhay ng isang magaling na nanay sa salita ng Diyos, sabi mo, magkaroon ka ng impact sa ibang tao. Sabi mo, kahit hindi yan nanay, hello? Diba? Maging matalino tayo. You know what impact means? Alam niyo po kung ano yung, anong tawag doon? Yung hindi siya expressive message. Implication. You know what impact implies? Sabi mo sa katabi mo, purpose. Sabi mo, purpose. Makinig po tayong lahat. Dito na po ako magtatapos. Wala akong example. Ito na lang relo. Kung sa tingin nyo po, itong relo na to ay hindi umaandar, may dahilan pa ba to? Anong gagawin ko rito?
Ha? Pwedeng ipagawa. Kasi pag nagawa siya, magkakaroon na siya ng purpose, ng dahilan. Pero kung ito, habang buhay na itong hindi gagana, ano gagawin ko rito? Tatapon. Mga kapatid, listen to this. If our lives doesn't have a purpose, ano tawag sa buhay natin? Kung walang dahilan yung buhay mo, kung wala kang gagawin sa buhay mo, ba't ka pa nabubuhay? Hello? Pero hindi ganon. Nilikha ka at nilikha ako ng Diyos ng may dahilan. Sa mga anak, maging source of happiness and joy of your parents. Alam niyo po, nung nakita ko yung anak ko, gusto kong umiyak dahil napakasaya ko. Naramdaman ko yung isa sa pinakamasayang moment ng buhay ko. Kaya lang di ako makaiyak kasi ang daming nagchat-chat. Mag-send ka ng picture, mag-send ka ng picture. Ganun. Ano yung itsura? Ano yung itsura? Paiyak na ako eh. Sabi ko, makapag-send na nga lang ng picture. Hello? But the purpose of the children, of the child, sinasabi yun ng Diyos nung nakita pa rin natin sila. Hello? That this child must be the source of my joy and happiness. Ayun yung purpose natin. And this child, ano pa? Nung nakita natin yung ating anak, ano pa? Meron kang i-guide. Hello? Meron tayong i-guide, mga nanay. Meron tayong hindi pagsasawaang turuan. Meron kang hindi susukuang turuan. You need to influence. Alam niyo po, sabi ni Maloy Marlibiran sa Lumbides ng Pro Tips, he is a well-known business motivator and also a successful businessman and motivator, a preacher. Sabi niya, if your communication doesn't connect, change your communicator. Hello? Kung hindi ka na naiintindihan ng tao, magpalit ka na ng way of communication mo. Hindi na kayo magkaintindihan sa cellphone, tumawag ka sa laptop. Hindi na kayo magkaintindihan sa messenger, tumawag ka sa number. Hello? But you need to influence. Sabi mo nga, influence. Because that's our purpose. Each and every one of us, our purpose is to make impact. Kung ano ka, kung sino ka. Hello? Nakikita sa iyo yun. Kung mapagbigay ka, malamang ang impact mo sa iba, yung mga binibigay mo. Hello? Kung encourager ka, malamang ang impact mo sa iba, yung may masabi kang maganda sa kapwa mo. Hello? Andiyan po ba tayo? Know your purpose and make an impact. Hanapin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Hello? Hindi ka napunta dito sa mundo para mag-TikTok. Hindi tayo napunta sa mundo para lang magkainin lahat ng gusto natin kainin. Yes, that's one of the purpose, but that's an enjoyment. That's a blessing, that's a reward. When you talk about purpose, it is something that yourselves will share unto others for good. Amen? Yun po yung purpose, mga kapatid. Yung masyaran mo ng word of God, yung taong hindi mananampalataya, kasama yun sa purpose mo. Hello? Yung mailapit mo yung mga tao, yung isang taong wala ng pag-asa, magkaroon ng pag-asa. Yun yung purpose natin bilang isang Kristiyano. Ano pa't naging Kristiyano ka kung may nakikita kang taong may problema, hindi mo man lang na-encourage? Hello? Mga kapatid, listen to this. Everyone, hindi ka naging Kristiyano para sa sarili mo lang. Kasi hindi namatay si Kristo para sa sarili niya lang. You need to influence others. Sabi mo nga sa katabi mo, influence others. Sabi mo sa katabi mo, great harvest! Harvest of soul!
Ang daming taong, ano yun? Ang daming taong ano yun, pastora, anong term natin doon? Yung emo, suicidal, ang daming taong very malungkot, anong tawag doon? Depressed. Ang daming taong depressed, ang daming taong full of anxiety, ang daming tao na mahina. Hello? Do your work, Christians. Follower of Christ. You need to influence others. Like Ma'am Lydia. Hello? Marami pa po. Marami pong nanay sa Bible, pero 4 lang po ang pinili ko. Sapagkat itong 4 na ito, kailangan nating matutunan lahat. Huwag tayong maging disobedient sa Diyos. Diyan masisira ang buhay natin. At sa kahit anong kapamaraanan, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Sapagkat diyan na natin mo-overcome ang lahat. Hello? Lagi tayong makikinig sa payo ng godly mother, mother-in-law, o kahit basta nakakakilala sa Diyos. Sapagkat nandoon ang karunungan. Higit sa lahat, may purpose ang Diyos sa buhay mo. It's not the end of the world. If you commit mistake, mga kapatid, kung tayo'y nagkakamali man, don't use your whole day to regret that mistake. Use the other time of the day para makabawi tayo. Kung tayo man ay nagkamali, alam niyo po, merong isang kwento. Gusto niyo po kwento? Merong isang kwento. Merong isang lalaki, pagising niya sa umaga, inutusan siya, sabi, magugas ka ng plato. At gusto niyang mapasaya yung kanyang magulang, nagugas siya ng plato. Kaya lang ang nangyari, nabasag ang plato. At dahil nabasag niya ang plato, sobrang lungkot niya. Buong maghapon, iniisip niya, nabasag ko yung plato, hanggang sa wala na siyang nagawang tama, buong maghapon. Kasi pinipilit niyang bawiin yung isang bagay na hindi niya na mababalik. Hello? Now, what's the lesson? Iwanan natin yung mga maling bagay na nagawa natin. And let's do better. Hello? Andiyan po ba tayo? Kung wala ka nang magawa doon, yun na yun, tapos na yun, nagawa na natin. Wag na tayo magbasag ng plato. Baso naman. Hindi, joke lang. Pero lang. Wag na tayo magbasag. Hello? Bumawi na lang tayo sa susunod. Maglinis ka ng bahay, maglaba ka. Hello? Andiyan po ba tayo? Basta, do your purpose. Influence others. Huwag tayong parang unbeliever. Yung mga unbeliever, wala yung pakialam sa ibang tao. Diba? Ito buhay ko, bahala ako sa buhay ko. No. Meron kang purpose. CGCF JTG Church. Hello. Try mo magdala ng isang kaluluwa sa harap ng Diyos. Makikita mo kung gaano kasaya. Kapag meron kang kahit isang kaluluwang nailapit sa Diyos, I challenge you all, my brothers and sisters, godly mom knows best. And these godly moms, di ba, ay nagpapakita po sa atin ng napakagandang example kung paano mabuhay ng tama at pinagpala. Don't mind the battle. Let God fight the battle. Just trust God. And that trust will make you overcome everything. Kahit nandudun ka na sa point ng kamatayan. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At may purpose ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, it's not the end of the world. Don't lose your passion. Diba? Kagaya nito ni Lydia, ando doon yung kanyang enthusiasm. Hello? Huwag mawala yung passion natin sa paglilingkod at paglapit sa Panginoon. Mga kapatid, maraming paraan para maglingkod sa Diyos. Kuha ka kahit isa. Amen? Ay pong lahat ay tumayo at inaanyahan ko pong ating mami